Magsisimula ang ating kwento sa isang gabi at sa lugar kung saan may nagaganap na labanan kahit saan tumingin ay apoy na naglalagablab ang makikita. Makikita ang isang lalaki na duguan at sa likod nito makikita ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan na nasawi sa nangyaring labanan. Sa kwento ang pagpatay sa mga kalaban sa isang labanan ay maituturing na isang bayani. Sa gitna ng labanan may isang napakalaking nakakatakot na halimaw ang mag-isang nilalabanan ng nag-iisang lalaki na may hawak na espada. Tumakbo patungo ang lalaking may hawak na espada sa kanyang kalaban na halimaw. Tumalon ito ng napakataas at sinalubong ang atake ng halimaw. Sa mabilis na pag-atake ng lalaki ay biglang nahati sa gitna ang kalaban nitong malaking halimaw. At matagumpay na bumagsak sa lupa. Matapos matalo ng lalaki ang malaking halimaw ay sa kanyang harapan ay nag-aabang ang mga maliliit na halimaw para sa iya'y atakihin. Tumayo ang lalaking duguan na may hawak na espada na handang labanan ang mga halimaw hanggang kamatayan. Ilang sandali lang ay ang dugo na tumutulo mula sa kanyang kamay ay nag-anyong matalim na kalawit at nagsilbing sandata. Ang mga dugo ng lalaki sa kanyang katawan ay nag-anyong mga matatalim na kalawit at ang lalaki ay handa nang makipaglaban sa mga halimaw. Nagsalita ang lalaki na ating bida sa kwentong ito sabay nagpakilalang siya ang Grim Reaper. Sa maaliwalas na kaparangan sa kalsada nito ay may mga truck na sunod-sunod sa pag-abanti. Dito nakasakay ang ating bida. Natapos nito ang 6 na taon na pagsesenay bilang bagong recruit sa United Federation of Humanity. Sa kasalukuyan nakasakay ang ating bida sa truck na nasa unahan. Patungo sa pinakadelikadong battle zone, sa 14 Frontline Base. Ang lalaking ito ay ang ating bida na may hawak na M16 rifle. Ang pangalan ng ating bida ay si Shinigami ay 18 taong gulang na may ranggong corporal na panghuling pwesto ang nakuha sa recruiting training result. Habang nakasakay ang mga ito sa loob ng truck ay ang kaharap naman nito ay hindi natutuwa sapagkat ang top 1 trainee na katulad nito ay ipaparis lang sa pinakahuling pwesto. Ayon sa lalaking ito na napakamal-ace niya. Ang mayabang na ito ay si Takefuji Goryo 18 taong gulang may ranggong corporal at ang naging top 1 sa ginanap na recruiting training results. Sumang-ayon ang mga lalaki habang nagtatawanan ang mga ito. Sinabi ng mayabang na lalaki kay Shinigami na huwag siya nitong ipapahamak dahil gusto pa nitong mabuhay sa frontline gaya ng mga elite ayon pa sa mayabang na ito na ayaw niyang mamatay tulad ng isang aso. Sumagot si Shinigami na ayon sa kanya ay paano nito nasasabi ang mga ganong bagay at wala itong respeto sa mga tao na nagbuwis ng kanilang buhay. Nag-aling ang mayabang na si Takefuji sabay kwinilyuhan ang ating bida sabay sabing sumasagot na sa kanya ang mahinang ito. Itinaas nito ang ating bida ng walang kahirap-hirap habang sinasabi na napakayabang nito simula pa nung kanilang training. Nahirapan si Shinigami sa kanyang kalagayan habang pinagtatawanan ng kanyang mga kasama at sinasabihan na napakahina nito. Ilang sandali lang ay nagkaroon ng alarm kasabay ng pagpapakita ng mga halimaw sa malaking screen. Biglang nagulat at natakot ang mga kasama ni Shinigami sa kanilang nakita. Sa labas ng sasakyan biglang may human hill na malaking halimaw na kalaunay sumabog ang truck na sinasakyan ng ating bida at mga kasama nito. Gumapang si Shinigami palabas ng sasakyan na nagtamo ng pinsala sa kanyang katawan. Tumayo ang ating bida sabay napatanong kung ano ang nangyari kasabay ng pag-inde sa sakit ng kanyang buong katawan. Lumakad palayo ang ating bida sa nasusunog na sasakyan. Sa isang banda makikitang nakikipaglaban ang mga sundalo habang may binabaril ang mga ito. Biglang may tumama sa mga sundalo na mga apoy at tuluyang natalo ang mga ito. Ang mga umaatake pala ng mga apoy ay ang mga napakaraming halimaw. Nag-utos ang commander sa kanyang mga tauhan na atakihin ang mga kalaban at nagmungkahi. Na napakaagap nito hindi gaya sa kanilang inaasahan. Napaatras at napaupo sa takot si Shinigami sa kanyang nasaksihan na mga kaganapan. Habang natatakot napaisip siya na ito ang kanyang unang laban sa mga halimaw. Sa isang tabi napatingin siya sa isang walang buhay na katawan at napagtanto na ito ang kanyang kasamahan. Mas lalo pang natakot ang ating bida dahil patay na ito. Biglang bumalik sa isipan ni Shinigami ang kanyang alaala ng kanyang karanasan nung bata pa siya. Nakita niya na kinain ang kanyang mga magulang ng halimaw sa mismong harapan pa niya. Ang takot na kanyang naramdaman nung kinain sa kanya harapan ang kanyang mga magulang ay bumalik matapos makita ang bangkay ng kanyang kasamahan. Umiyak ang ating bida sabay sumigaw sa sobrang galit.
Pinulot nito ang baril sa kanyang harapan at walang tigil na pinaputukan ang mga halimaw. Agad naman siyang nakita at ginantihan ng atake ng mga halimaw sabay pinaulanan ng mga apoy ang ating bida. Matapos tamaan ng mga bulang apoy si Shinigami ay tumilapon ito sa Eri. Habang tumitilapon Eri ay naisip niya na bago pa siya may magawa ay malamon na agad siya ng mga bulang apoy. Matapos nun ang ating bida ay nakahandusay sa lupa at nawalan ng malay. Nang magkamalay ang ating bida ay halata itong hinang-hina sa nangyari sa kanya. Tumayo ang ating bida sabay napatanong sa sarili na nasa na ang mga kalaban pati ang kanyang mga kasamahan. Sabay na paupo dahil wala siyang nakita. Napaisip si Shinigami kung tapos na ang laban at kung siya na lang ang natitirang buhay habang nakatingin sa mga nakahandusay na mga halimaw. Tumayo ang ating bida at lumakad sa gitna ng mga bangkay habang sumisigaw para hanapin ang kanyang mga kasama kung buhay pa ang mga ito. Sa tagal ng kanyang paghahanap ay wala siyang nakitang buhay. Kaya napagtanto ng ating bida na siya na lang ang natitirang buhay sa lugar na ito. Umiyak si Shinigami habang umaasa Perrin na may buhay sa kanyang mga kasama. Napaluhod ang ating bida sabay sigaw na pakiusap sagutin siya kung may buhay pa. Sa isang banda may narinig si Shinigami na nagsalita kaya napalingon siya si direksyong iyon. Tumayo si Shinigami at napatanong kung may nakaligtas pa. Ngunit ang nagsalita ay kasalukuyang pinagtutulungang atakihin ng mga halimaw kaya namatay rin ang taong ito. Nagalit ang ating bida sabay pumulot ng baril at pinagbabaril ang tatlong halimaw na umaataki sa isa niyang kasama. Hindi niya tinigilan hanggang sa mapatambo niya ang isang halimaw. Agad naghanda ng apoy ang isang halimaw para ipang-atake sa ating bida. Nang umatake ang halimaw ng bowl ang apoy ay sinalubong ito ng ating bida habang binabaril ito palapit. Nagpadaos-os ang si Shinigami para iwasan ang pag-atake ng bowl ang apoy ng halimaw kaya napatay niya ang pangalawang halimaw. Habang nawala ang ating bida sa kanyang deep-insa ay may umatake na isang halimaw at sinaksak siya ng kamay ng halimaw sa kanyang likoden. Sabay napatilapon ng malayo si Shinigami. Pagbagsak ng ating bida ay nakita niya na wala na ang kanyang kabilang braso. Napasigaw sa sobrang sakit si Shinigami habang nakatingin sa kanyang naputol na braso. Gumapang ang ating bida patungo sa kanyang baril habang ang halimaw ay akmang aatakihin na ang ating bida sa kanyang likuran. Nang malapit nagmasakmal si Shinigami ay nakuha na niya ang baril sabay ipinutok sa bibig ng halimaw at tumagos ito na agad ikinamatay ng halimaw pagkatapos ay humandusay na ito sa lupa na may tumutulong asul na dugo. Napahinga ng maluwag ang ating bida habang nakahandusay sa kanyang dugo katabi ng naputol niyang braso. Habang nakahandusay ang ating bida ay biglang may tinig na nagsalita at sinabing ililigtas mo ba ako? Sumagot si Shinigami sa tinig na kapag may taong nangangailangan sa aking harapan ay wala akong dahilan para hindi tumulong. Tumawa ang tinig at sinabi sa ating bida na nakakatuwa ka. Sabay sabi sa ating bida na nagdesisayon na ito. Napatanong na lang ang ating bida na nagdesisayon. Habang hindi alam ng ating bida kung ano ang ibig sabihin ng tinig. Sumagot ang tinig at sinabing papasok ito sa katawan ng ating bida. Sa isang banda ang tinig na nagsalita ay mula sa lalaking nakaupo sa isang trono. Sinabi ng lalaking nakaupo na tumayo ka tao. 50 taon nang nakalipas ang mga panla ng mga halimaw ay nagmula sa kalawakan at bumagsak saan mang dako ng mundo. Habang bumabagsak ang mga panla ng halimaw ay makikitang nagtatakbuhan ang mga tao sa sobrang takot sa kanilang nakikita habang ang iba ay umiiyak. Maya-maya pa ay nagbukas ang isang panla na bumagsak sa lupa. Nagtaka ang mga tao kung ano ang malaking bagay na iyon. Ilang sandali lang ay may lumitaw na kamay ng halimaw sa ibabaw ng panla. Ang panlang ito ay lumikha ng mga extraterrestrial na uri ng nilalang. Lumabas ang napakaraming halimaw at ang mga halimaw na ito ay nagmula sa labas ng mundo at tinatawag ang mga itong Kaiki. Ang mga halimaw na Kaiki ay winasak halos ang buong mundo. Sa isang lugar makikita ang wasak na syudad habang nasusunog at ang mga tao ay walang awang kinakain ng mga Kaiki. Ang mga halimaw na ito ay madalas lukad ng grapohan. Ang mga Kaiki ay tanging pagkain ay mga tao. Basta may makita silang tao ay walang awa nila ang mga itong pagpipiestahan. Sa paglaganap ng mga Kaiki ang mga tao ay nagtatag ng organization na tinawag na Humans United. Ang layunin ng Human United ay paksain ang mga halimaw na Kaiki.
Sa mundong ito ang mga tao ay matapang na nilalabanan ang mga Kaiki para mabuhay. Balik tayo sa ating bida habang si Shinigami ay walang malay biglang itong nagising. Habang siya ay nakahandusay sa lupa katabi ng pinatay niyang Kaiki ay napatanong na lang ito sa kanyang isip kung buhay pa siya. Bumangon si Shinigami at napatingin sa kanyang kamay ngunit ang kanyang kamay ay nag-anyong isang maliit na lalaking nilalang na may pulang buhok. Biglang nagulat ang ating bida habang hindi pa napapagtanto ang mga nangyayari. Nagsalita ang nilalang sa kanyang kamay ng kamusta ang pakiramdam ng ating bida. Biglang napasigaw si Shinigami sa kanyang nasaksihan dahil ang kanyang kamay ay naging isang maliit na nilalang. Habang ang nilalang ay nagtanong sa anong bida kung maayos ang kanyang anyo. Tinanong ng ating bida kung ano ito. Kumpiyansang sumagot ang nilalang na siya ang Undead King na si Nosferatu at siya ang mga hari ng mga Kaiki. Napasigaw na lang ang ating bida sa pagtataka. Napatanong ang ating bida na kung hari ba talaga ito ng mga Kaiki. Hindi naman sumagot ang nilalang na si Nosferatu. Nagtanong ang ating bida kung nakipagsanib siya sa Kaiki at kung possibly ba iyon. Sabay tanong pa ng ating bida na ano ang nangyayari. Sumagot si Nosferatu na nagkaroon sila ng kontrata ni Shinigami sabay sabing ang mga tao ay may mababang katalinuhan at may mahinang memorya. Haang nag-iisip si Shinigami ay naalala niya ang mga pangyayari bago siya magkamalay. Nagtanong si Shinigami na kung ito ang nagsalita sa kanyang isipan noon. Habang si Nosferatu ay lumingon sa paligid. Sinabi ni Nosferatu na tumayo at tumakbo na si Shinigami sabay naglaho at bumalik ang kamay ni Shinigami sa original nitong anyo. Nagbabala si Nosferatu tumakbo na ito bago pa sila makita ng mga Kaiki. Dahil paparating na ang mga ito, napalingon ang ating bida sa paligid habang napansin niya ang mga Kaiki na pinagpipyestahan ang mga bangkay ng tao na nakakalat sa paligid. Habang sarap na sarap ang mga ito sa katawan at lamang loob ng mga bangkay ng tao. Napasabi na lang ang ating bida na kinakain ng mga ito ang mga kasama niya. Sinabi ni Nosferatu nagdesisyon siya na mananatili sa katawan ng ating bida at inutos nito sa ating bida na gamitin nito ang kanyang lakas. Napasabi na lang si Shinigami na nagdidesisyon ito nang siya lang. Nagpaliwanag si Nosferatu na sila ay iisa na ngayon at kapag sila ay naghiwalay mamamatay sila pareho. Sabay tinanong nito ang ating bida kung nararamdaman siya nito sa loob ng kanyang katawan. Tanong pa nito kung ano ang mararamdaman niya kapag puwersahan siyang umalis sa katawan nito. Napatanong na lang ang ating bida na sa loob ng kanyang katawan at napagtanto niya may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Sinabihan ni Shinigami si Nosferatu na halimaw ito habang nagmungkahi si Nosferatu na ang partira sa katawan ng isang tao ay hindi rin komportable. Salaysay ng ating bida na ayaw pa niyang mamatay pero wala na siyang magagawa kundi labanan ang mga Kaiki. Pinulot ni Shinigami ang baril sabay pinagbabaril ng walang hinto ang mga Kaiki habang sumusugod sa mga ito. Habang pinapaputukan ni Shinigami ay nakaramdam siya na bumagal ang tibok ng kanyang puso. Napatanong na lang siya sa kanyang isip kung bakit bumagal sa pagtibok ang kanyang puso. Maya-maya pa ay agad siyang inatake ng isang Kaiki sabay noalak ang kanyang baril ngunit nakailag ng bahagya ang ating bida. At napagtanto na bumilis siya. Agad naghanda ang ating bida sabay binigyan ng isang malakas na uppercut ang baba ng Kaiki. Sa lakas ng suntok ni Shinigami ay tumilapon ito ng napakalayo patungo sa mga kasama nitong Kaiki. Napaisip ang ating bida na ang pakiramdam na iyon ay parang humahawak lang ng patatas. At naisip na lumakas siya ng husto. Napatanong si Shinigami na dahil ba iyon sa pagsanib sa kanya ng isang Kaiki. Habang ang ating bida ay nag-iisip agad sumugod ang isang Kaiki pero napansin agad ng ating bida kaya humanda agad siya at sinabayan ng atake ang Kaiki. Sa lakas ng atake ni Shinigami ay nagpagulong-gulong ang Kaiki at tumilapon sa mga kasama nito. Natulala ang mga Kaiki sa kanilang nasaksihan. Naisip ng ating bida na sa lakas niya ngayon ay magagawa niyang talunin ang mga halimaw. Agad sumugod ang ating bida sa mga Kaiki makalipas ang ilang oras. Makikita si Shinigami na nakaupo sa ulo ng Kaiki. Sa paligid nito makikita ang bangkay ng mga halimaw na putol-putol ang ilang bahagi ng katawan. Nagmungkahi si Nosferatu na natalo ni Shinigami ang lahat ng mga Kaiki. Nagsalita pa ito na matapos siyang ma-absorb ng ating bida ay nananatili pa rin ito sa kanyang kaisipan. Sabay pinuri na napakalakas ng fighting spirit ng ating bida.
Biglang lumitaw muli ang maliit na anyo ni Nosferatu at sinabing bibigyan niya ng karapatan ang ating bida na sabihin ang pangalan nito. Naisip ng ating bida na ang nilalang na ito ay hindi malayang nakakagalaw sa kanyang katawan at tanging sa isang bahagi lang ng kanyang katawan ito nagpapakita. Napagtanto ni Shinigami na ang pagsanib sa isang Kaiki ay napakasama pero sa kapangyarihan nito ay magagawa niyang maipaghiganti ang kanyang mga kasamahan. Sabay sinabi ng ating bida ang kanyang pangalan na ay Shinigami Ai. Napangiti si Nosferatu habang sinasabi na napakaiksing pangalan ng Ai. Sinabi ni Nosferatu habang nakangiti na ipinagkakatiwala na niya ang lahat kay Ai. Sa isang banda nagising si Shinigami sa loob ng isang silid at napagtanto niya na nasa loob na siya ng isang hospital. Pumasok sa kanyang isip ang huling pangyayari matapos siyang magising ay nakaupo siya sa ulo ng isang Kaiki. Napahawak sa ulo ang ating bida at napatanong kung panaginip lang ang lahat. Habang ang ating bida ay nag-iisip si Nosferatu naman ay kinakain ang mga bulaklak. Ang hospital kung saan nagpapagaling si Shinigami ay ang The 14th Frontline Outpost. Sinabihan ni Shinigami ni Nosferatu na huwag kainin ang mga bulaklak. Sumagot naman ito walang lasa ang bulaklak pero hindi na rin masama dahil ang kanyang sikmura ay hindi na nagugutom at napakakakaibang pakiramdam. Sumigaw ang ating bida at sinabing huwag kainin ang lahat ng iyon habang si Nosferatu ay naubos na ang mga bulaklak. Nagsalita si Nosferatu na sila ay Kaiki at tanging pagkain ay tao para mabuhay. Pero iba sa kanya, sumagot si Shinigami na mabuti yun dahil kapag ang kanyang katawan ay kumain ng tao ay magiging responsibilidad niya iyon at mamamatay. Biglang humalaklak si Nosferatu habang sinasabi na sobrang nakakatawa ang sinabi ng ating bida. Sinabi ng ating bida na sabihin nito ang gusto nitong sabihin habang napatingin sa isang plastic bottle at nagtaka na nakakakita na siya ng malinaw kahit na walang suit na salamin. Tinangkang hawakan ng ating bida ang plastic bottle at nang mahawakan na niya ito bigla itong nawasak at natapon ang tubig sa kanyang kasuotan. Naghubad ang ating bida at tumambad ang maganda nitong katawan. Nang makapaghubad na ang ating bida ay makikitang kasing macho ng taga-recap si Shinigami. Napatingin ang ating bida sa kanyang muscle sabay na pagkanto na matapos makipagsanib sa Kaiki ay naging mas malakas ang kanyang katawan at mas limino ang kanyang paningin. Nakatingin lang naman si Nosferatu sa katawan ng ating bida. Maya-maya pa may nagwahi ng kurtina. At bumungad sa ating bida ang napaka-sexy na katawan ng isang magandang dalaga. Ang babaeng ito ay si Asuka but 20 years old. May ranggong corporal at medical cadet na kaibigan ng ating bida simula pagkabata. Nagsalita si Asuka na nakarinig siya ng malalakas na ingay at gising na daw pala si Shinigami. Binati ng ating bida si Asuka at sinabing tagal nilang di nagkita at napakaganda nito. Naisip ng ating bida na hindi nakita ni Asuka ang Kaiki sa kanyang kanang kamay. Nagtanong ang babae kung ayos lang si Shinigami at kung may masakit ba rito. Muling nagtanong ang babae kung ayos lang ang ating bida. Sumagot naman si Shinigami na maayos lang siya. Lumapit ang babae habang nakasimangot at maya-maya pabigla nitong niyakap ang ating bida at isinubsob sa malalaking kokomilon nito. Ipinaliwanag ni Asuka na nawalan si Shinigami ng malay at natagpuan ito sa battlefield ng mga rescue team. At nakatulog ang ating bida ng isang buong araw kahit na wala naman itong pinsala sa katawan. Itinanong ni Shinigami sa dalaga na matapos siyang mailigtas ng mga rescue team ay ano naman ang nangyari sa ibang survivors. At nagtanong muli si Shinigami kung siya lang ba ang tanging nakaligtas sa kanyang team. Malungkot na sumagot si Asuka na ang ating bida lang ang tanging nakaligtas. Naalala ni Shinigami habang kinakain ang kanyang mga kasama ng mga Kaiki. Habang ang ating bida ay napangitngit na lang ng kanyang ngipin sa lungkot na naramdaman. Sabay nagkaroon ng kaunting katahimikan. Para putulin ang katahimikan ay minungkahi ng babae na tatawag siya ng doktor pero bago ang lahat kailangan muna niyang paltan ang damit ng ating bida. Tiningnan ng ating bida ang kanyang kanang kamay at napagtanto na bumalik sa normal ang kanyang kamay. Tinanong ng dalaga kung hindi nakasut ng pangloob at pants ang ating bida dahil nahihiya ito. Napatanong na lang ang ating bida. Mungkahi pa ng dalaga na siya ay military doctor kahit na siya ay intern lang at nakita niya ang lahat ng kay Shinigami mula nang dalahin ito sa hospital. Nagtanong ang ating bida na kung nakita ba talaga ni Asuka ang buong katawan niya. Sumang-ayon naman ang dalaga na kahit mula pagkabata pa ay nakita na niya ang lahat.
Nahihiya naman habang nagpapasalamat si Shinigami sa dalaga at sa mga magulang ni Asuka sa pag-aalaga sa kanya mula pagkabata. Sinabi naman ng dalaga habang namumula na mas lumakas ang ating bida dahil sa malalaki nitong muscles. Nahiyang muli si Shinigami habang iniisip na walang nakakaalam na nakipagsanib siya sa isang kaiki at dahil dito kaya naging ganoon siya kalakas. Nagsalita ang dalaga na lumaki ang katawan ni Shinigami at sinabi pang napakahusay nitong sundalo. Nalungkot naman ang ating bida sabay sabing hindi siya katulad ng iniisip ng babae dahil hindi niya nagawang iligtas ang kanyang mga kasamahan. Lumapit si Asuka at hinawakan ang kamay ng ating bida at sinabing kahit maraming trahindyang labanan maganap ay mananatili pa rin siyang proud sa ating bida. Natuwa si Shinigami sa sinabi ng dalaga. Ngumiti ang dalaga habang sinabi sa ating bida na magmula ngayon ay wag na itong malungkot dahil nito lang siya para sa ating bida. Tumayo ang dalagang may magandang postura habang sinabi kay Shinigami na kukuha lang siya ng damit para makapagbihis na ito. Nagbuntong hininga si Shinigami. Maya-maya pa ay biglang lumitaw si Nosferatu at tinanong si Shinigami na kung kasintahan ng ating bida ang babaeng iyon dahil sobra nitong malapit kay Shinigami. Nagulat ang ating bida sapagkat sa kaliwang kamay naman niya lumitaw si Nosferatu at sinabi ni Shinigami na kaibigan niya lang ang babae mula pagkabata. Sumagot si Nosferatu na walang silbi kahit pa malaman niya ang mga iyon dahil mananatili siya sa katawan ng ating bida hanggang bumalik ang kanyang lakas. Nagtanong si Shinigami kung ano na ang mangyayari kapag bumalik na ang lakas nito. Sumagot si Nosferatu na malamang kakainin niya si Shinigami at ang mga tao dahil ang mga ito ang pagkain nila. Di makapaniwala si Shinigami sa sinabi ni Nosferatu. Mungkahi ni Nosferatu na wag mag-alala ang ating bida dahil nanamnamin niya ang bawat kagat sa ating bida. Napahawak sa ulo si Shinigami habang nag-iisip na walang sino man ang nakakakita sa kaiki na si Nosferatu kaya kailangan niyang makahanap ng paraan para hindi bumalik ang lakas ng kaiki na ito. Sa gate ng 14th Frontline Outpost may dumating na 2 tao, habang ang isang sundalo ay sumigaw na may nakabalik na survivor mula sa mga bagong recruit. Ang dumating pala ay ang mayabang na si Kuzo Takeharo na nang maliit sa ating bida. At nambuli rito bago pa magsimula ang trahedya. Bumalik sa alaala ng mayabang na ito ang alaala noong siya ay nasa gitna pa ng labanan. Ang mayabang na si Kuzo ay nakatago lang sa isang nakatumbang sasakyan habang takot na takot sa mga nangyayari. Nagkatikip ng tahinga sapagkat naririnig niya ang mga labanan at sigaw ng kanyang mga kasama na namamatay gawa ng mga kaiki. Sumigaw ang commander na magsipag-handa ang mga bagong recruit para sa laban. Pero ang mayabang na si Kuzo ay naging sobrang duwag habang iniisip na kailangan niyang makatakas at ayaw pa niya mamatay. Kahit pa siya na lang ang matirang buhay basta makatakas siya. Maya-maya pa ay may bandang recruit ang tumawag sa duwag na si Kuzo at humingi ng tulong. Nagulat ang duwag imbis na tulungan ang kasamahan ay mas pinili pa nitong tumakbo at hayaang mamatay ang kasama. Habang patuloy ang matinding labanan ay ang duwag na si Kuzo ay matuloy na tumatakas sa labanan. Sinasabi nito sa kanyang isip na wala siyang pakialam sa utos at sa kanyang mga kasama. Dahil ang tanging may pakialam lang siya ay sa kanyang sarili. Habang umiiyak ay sinabi pa na panangga lang niya ang kanyang mga kasama. Inulit pa na korning mga panangga ang kanyang mga kasama. Balik sa kasalukuyan habang si Kuzo ay nagpapanggap na may pinsala sa katawan papasok ng hospital. Sa taas naman ay may mga matang nanlilisik na nakamasid. Sa isang banda sa infirmary nagtanong si Shinigami kay Nosferatu kung kaya nitong makipagsanap sa isang hayop. Sumagot si Nosferatu na hindi niya alam dahil hindi pa niya nasusubukan. Nagtanong muli ang ating bida na kung paano naman sa mga tao. Sumagot si Nosferatu na unang bisis niyang makipagsanib at naging matagumpay naman. Napasigaw si Shinigami sabay tanong kung hindi nagtagumpay ay may masamang mangyayari. Maya-maya nagkaroon ng kaunting katahimikan. Kaya biglang tumawa ng malakas si Nosferatu di natuwa si Shinigami sabay sumigaw ng hindi nakakatawa ang bagay na iyon. Ilang sandali lang ay may dumating si Kuzo sa infirmary kaya mabilis na itinago ni Shinigami ang kanyang kamay sa kanyang likod. Nagulat at napanong si Kuzo sa kanyang isip dahil buhay pa ang ating bida. Natuwa naman si Shinigami nang makitang buhay si Kuzo. Naging masaya si Shinigami at nagsalita kay Kuzo na akala niya ay siya lang ang natirang buhay.
Nagalit ang mayabang na si Kuzo sabay kwenilyuhan ang ating bida sabay tanong nito na bakit buhay pa si Shinigami habang ang ating bida ay nagtaka sa ginawa ng mayabang na ito pero duwag sa labanan. Galit ang mayabang na Kuzo habang iniisip na kapag nakita siya ng ating bida na tumako mula sa mga kalaban ay katapusan na niya. Sabay tanong kay Shinigami kung may nakita Kito. Sumagot ang ating bida ng wala. Tanong mula ang mayabang na ito na kung may nakita ang ating bida sa pagitan niya at ng kasamahan. Sumagot muli si Shinigami ng wala. Kaya nakahinga ng maluwag ang mayabang na duwag na ito. Nagsalita si Shinigami habang nakangiti nang di niya inaasahan na nag-aalala pala si Kuzo sa mga kasamahan nito. Nagtanong si Kuzo kung paano naman nasabi ni Shinigami. Sumagot ang ating bida na dahil tinatanong nito ang kanyang mga kasamahan. Nagmungkahi si Kuzo na buhay ang ating bida at nasa maayos na kalagayan kahit na ito ay mahina. At napakaswerte nito, nagsalita si Shinigami na sa totoo lang ay namatay din siya. Di naman makapaniwala si Kuzo sa kanyang nalaman. Maya-maya ay dumating si Asuka sa infirmary sabay tinanong kung ang survivor ay si Kuzo at kung nasa maayos lang itong kalagayan. Natulala si Kuzo sa ganda ng dalaga. Sinabi ng ating bida kay Asuka na kasamahan niya sa kanyang unit si Kuzo. Inabot ng kademonyuhan si Kuzo sabay hinawakan ng malaking puwete ng dalaga. Nagulat si Asuka sa naging aksyon ni Kuzo. Ngumiti ng nakakaloko si Kuzo habang sinasabi sa dalaga na siya ang nasaktan kaya wag nitong ihahara ang puwete nito sa kanya. Yumaksyon ang ating bida sabay hawak sa kamay ng may okis na ito. Sinabi ni Kuzo na wag maging marahas ang ating bida dahil mahina ito. Mas nilaksan pa ni Shinigami ang pagpisil sa kamay ng Many-Okis. Nagulat si Kuzo dahil napakalakas ng ating bida. Pinilipat ni Shinigami ang kamay ng Many-Okis kaya napasigaw ito sa sakit at napaluhod. Nagmungkahi si Kuzo na may pinsala siya kaya pakawalan na siya ni Shinigami. Nagbanta ang galit nating bida na kapag hinawakan ulit ni Kuzo si Asuka ay pahihirapan niya ito. Para maging maayos ang lahat mungkahi ng dalaga na ayos lang siya. Habang si Nosferatu ay nagbabala sa ating bida na paparating na ang mga kalaban. Maya-maya pa ay may narinig na mga ingay si Asuka sa labas kasabay ng paglindol habang nahuhulog ang mga diver ng mga tipak ng bato mula sa itaas. Sa loob ng hospital makikita ang mga sundalong nagmamadali habang sinasabi na umaatake ang mga kalaban. Napaliligiran na sila at ang mga sandata na nakapwesto sa labas ay sira na. Lumabas ng silid ang tatlo habang hindi makapaniwala na may mga umaataking kalaban. Ilang sandali pa ay nawasak ang pader malapit sa kinatatayuan ng ating bida at ni Asuka. Sa butas nito ay lumabas ang isang kaiki na handang pumatay at kumain ng tao. Nang inig sa gulat ang dalaga sa nakita niyang kaiki habang ang ating bida ay humanda para protektahan si Asuka. Habang nakatingin si Kuzo sa kaiki ay naisip niya na nag-iisa lang ang kaiki at tatlo sila pero wala silang sandata kaya bigla nitong itinulak ang dalaga patungo sa kaiki. Sabay kumari pa ng takbo, umadar na naman ang kaduwagan ng manyak na si Kuzo. Ngumiti ito ng parang demonyo habang iniisip na ginawa niyang pain ang babae kaya ang mahinang si Shinigami ay mananatili at mamamatay. Habang tumatakbo palayo sinabi niya sa kanyang isip na dapat makaligtas siya kahit siya na lang ang matirang buhay. Hindi nakatayo si Asuka sa sakit ng kanyang binti. Agad sumugod ang kaiki sa babae at akmang kakainin na ito. Kaya naghandang umatake si Shinigami pero nagsalita si Nosferatu na tumakas na lang ito at iwan ang mahinang babae. Nagtanong ang ating bida na kung hindi nito ipapakita ang kapangyarihan nito ngayon. Nang malapit ng makain ng kaiki ang dalaga ay agad yumaksyon ang ating bida at inatake ang kaiki sa mukha nito. Kaya tumilapon ito ng malayo at tuluyang namatay. Nagulat at humanga si Asuka sa lakas ng ating bida. Habang nakatayo ng maangas ang ating bida ay tinanong niya ang dalaga kung ayos lang ito. Sa ginawa ng ating bida ay napabuntong hininga na lang si Nosferatu at sinabing napakatanga nito. Matapos atakihin ni Shinigami ang kaiki ay napagtanto na talagang lumakas siya. Habang nakatingin sa bangkay ng kaiki ang ating bida ay tinawag siya ni Asuka habang ang dalaga ay namamangha parent sa kanyang nakita. Muling nagtanong si Shinigami kung ayos lang ito. Sumangayon naman ang dalaga. Nagtanong ang ating bida kung kaya nitong tumayo. Nang hingi ng tawag si Asuka dahil natapilok siya kaya hindi niya kayang tumayo. Kaya banihat siya ng ating bida at inilagay sa kanyang likuran.
Habang nakapatong sa likuran ni Shinigami ay natuwa ang dalaga at naisip na talagang lumakas ang ating bida. Nagpalingalinga sa paligid si Shinigami habang hinahanap ang duwag na si Kuzo at inisip kung nanghimatay na ba ito. Nagsalita si Nosferatu na napakatanga talaga ng ating bida dahil hindi man lang nito napansin na ginawa sila nitong pain para makatakas. Kaya wag na nitong alalahanin ang mga taong wala dito. Nagtanong ang dalaga na kaninong boses yung kanina pa niya naririnig. Nagmaang-maangan na lang si Shinigami at sinabing wala lang yun kaya umalis na sila. Habang tumatakbo naisip ng ating bida na kailangan muna niyang dalahin sa ligtas na lugar si Asuka tapos kumuha ng armas. Hindi naman nasisiyahan si Nosferatu sa nangyayari dahil ang kamay na kinalalagyan niya ay nakahawak sa puwete ng babae. Sa isang banda nagsalita ang itim na halimaw na may 6 na mata. At ayon dito na naamoy niya ang presensya ng taong pumatay sa kanyang mga kaiki noon. Naisip pa ng halimaw na sinusundan sila ng ating bida. Ang halimaw na ito ay si Belusen ang gluttonous demon na kasalukuyang tumatayong hari ng mga kaiki. Nagtungo ang dalawa sa weapon storage room, pagpasok nila ng pinto ay nagulat sila sapagkat ang bumungad sa kanila ay mga nakatutok na baril ng mga sundalong nakabantay sa pasukan ng weapon storage room. Nagulat din ang mga sundalo sapagkat tao ang pumasok imbis na mga kaiki. Sumigaw ang ating bida ng dadali lang dahil isa siya sa kanila at sundalo rin siya. Nagsalita ang isang sundalo na ibaba na ng mga kasama ang baril dahil ang lalaking dumating ay isa sa kanila. Nagsalita ang isang sundalo na kinabahan siya dahil akala niya ay kaiki na. Iminungkahi ni Shinigami na ang medical trainee na si Asuka ay may pinsala. Kaya humingi siya ng tulong para tingnan ang babae. Nagtanong si Shinigami sa pinuno kung ang lahat ay naririto. Sumangayon ang pinuno at sinabing naatasan sila para protektahan ang mga tao na hindi kayang lumaban. Sabay tinanong ang ating bida kung saan ito kanilang. Agad sumaludo at nagpakilala ang ating bida na siya ang bagong recruit na sundalo na nasa 14th Infantry Battalion na kabilang sa ika-30 na squad sabay humiling ng sandata ang ating bida. Habang nagbibihis ng kanyang kasuotang pangdigma ang ating bida ay nagsalita si Nosferatu na ayon dito na ang pagtatagal sa lugar na ito ay pagpapakamatay. Sumagot ang ating bida na alam niya kaya kailangan niyang harapin ang mga kaiki. Sinabihan ni Nosferatu ang ating bida na makinig ito sa kanya kaya inilapit ni Shinigami ang kanyang braso at nakinig. Ayon kay Nosferatu na alam niya kung saan matatagpuan ang lokasyon ng pinuno ng mga kaiki. Nagulat ang ating bida sa kanyang narinig. Nagtanong si Shinigami na kung ang ibig sabihin nito ay commander. Nagpaliwanag si Nosferatu na kapag napatay ng ating bida ang pinuno ay ang mga kaiki ay outraged. Nagtanong muli ang ating bida na kung paano nito nalaman at kung bakit nito sinasabi sa kanya ang ganong impormasyon. Sumagot si Nosferatu na ang tumatayong pinuno ng mga kaiki ay ang traidor na umagaw ng kanyang trono. Tanong muli ng ating bida na kung narito ang halimaw na iyon. Nagalit ng husto si Nosferatu at isinigaw na siya mismo ang papatay sa halimaw na iyon. Sumangayon ang ating bida at sinabi kay Nosferatu na nagtitiwala siya rito. Dahil gusto ni Nosferatu maghigantay at gusto naman ng ating bida na iligtas ang mga tao. At protektahan ang kanilang base. Nagtanong ng may pang-asar kung gusto lang ng ating bida na protektahan ang babae. Sumigaw naman si Shinigami habang namumula at sinabi na si Asuka ay hindi basta babae lang. Sa isang banda nagtataka ang mga sundalo at nag-iisip kung sino ang kinakausap ni Shinigami. Nagtanong ang pinuno na kung may mali ba. Mungkahi pa nito na magbabante siya sa pasukan kaya magpahinga na lang daw muna ang ating bida. Lumapit si Shinigami sa pinuno at minungkahi na haharapin niya ang mga kalaban. Nagtaka ang isang sundalo na kung haharapin nito ang mga kaiki sa labas. Sumigaw ang isang sundalo na ang nais ng ating bida ay isang pagpapakamatay. Matapang na mungkahi ng ating bida na siya ang lalabas kaya ipagtanggol na lang ng kanyang mga superior ang weapon storage room at ang mga taong di kayang lumaban. Nagulat ang dalawang sundalo sa tapang ni Shinigami. Kaya napahawak na lang ang pinuno sa ulo dahil sa katigasan ng ulo ng ating bida. Habang ang isang sundalo ay nagsalita na saan kumukuha ng tapang si Shinigami. Maya-maya pa ay tinawag ni Asuka ang ating bida habang makikita na maayos na itong nakakalakad. Humawak ang dalaga sa braso ng ating bida habang pinipigilan itong pumunta sa labas.
Sumagot si Shinigami na walang silbi ang pananatili dito sa loob kaya nais niyang tumulong sa mga sundalo para labanan ang mga Kaiki. Nagtanong muli ang dalaga na kung aalis na naman ang ating bida gaya noong nagboluntaryo itong sumali sa army. Bumalik sa alaala ni Shinigami noong umalis siya para sumali sa army. Nagtanong ang dalaga kung sasali si Shinigami sa army. Mungkahi ni Asuka na mas mabuting mabuhay ng payapa na kasama ang kanilang pamilya. Humingi ng tawad si Shinigami dahil kailangan niyang tumuloy. Salaysay ni Shinigami na maraming tao ang ipinagtatanggol ang kanilang lugar kaya gusto rin niyang makatulong kahit maliit lang ang kanyang may ambag. Hinawakan ni Asuka ang kamay ni Shinigami at sinabi habang umiiyak na nauunawaan niya pero dapat na mangako ang ating bida na mabubuhay ito. Balik sa kasalukuyan habang hawak muli ni Asuka ang kamay ng ating bida. Humingi muli ng tawad si Shinigami dahil kailangan niyang tumuloy. Habang umiiyak ang dalaga naisip nito na malaki ang pinagbago ni Shinigami ng pisikal pero ang pagiging matigas ang ulo nito ay hindi nagbago mula pa ng pagkabata nila. Ngumiti ang luhaan na dalaga habang sinasabi na bumalik ng buhay ang ating bida. Ngumiti lang si Shinigami na sinyalas ng pagsangayon. Matapos pumayag ng superior at ng dalaga ay agad na lumabas si Shinigami para harapin ang mga Kaiki. Nagtanong ang ating bida kay Nosferatu kung saan ang eksaktong kinaroroonan ng boss ng mga Kaiki. Sumagot si Nosferatu na nasa Hilagang Silangan sa layong 20 units. Pero bago ang lahat nakakita sila ng Kaiki na nilalantakan ang isang patay na sundalo. Kaya nag-activate ang suit ni Shinigami na tinatawag na Anti-Kaiki Combat Equipment. Na may matulis na bagay nakatusok sa parteng batok ni Shinigami na tinatawag na boundary break ang armament. Ang matulis na maliit na bagay na ito ay direktang nakatusok sa batok ng ating bida na sumisipsip ng kanyang dugo para mapaganya ang kanyang special suit na panglaban. Mula mga bangkay ng Kaiki ang tao ay nakaimbinto at nagsaliksik at sa clown ay nakagawa ng tinatawag na combat exoskeleton suits na kasalukuyang suot ng ating bida. Ang bagay na ito ay nagbibigay ng karagdagang lakas at liksi sa magsusuot nito. Ang kasuotang ito ay kayang labanan ang isang making uso mga tangki at lalo na ang mga Kaiki. Pero ang mas totoong kakayahan ng boundary break ang armament ay hindi lang nasa exoskeleton suits kundi nasa armas din na matatagpuan ng matulis na bagay sa mismong hawakan ng baril. Ang bagay na ito ay dinesinyo para patumbahin kahit ang malalakas na Kaiki. Para mapaganya ang boundary break ang armament ay kinakailangan ng sariwang dugo mula sa gumagamit nito. At ang iba't ibang mga sandata ay nagtataglay din ng matulis na bagay na tinatawag na boundary break ang armament sa mga hawakan nito para mas mapalakas ang isang sandata. Pero ang boundary break ang armament ay may kahinaan din at yun ay ang mga uri ng Kaiki na hindi tinatablan ng malalakas ng bomba at missiles. Ang mga balang pinapakawalan ng mga baril ay mas lumalakas sa pamamagitan ng boundary break ang armament na konektado sa dugo ng gumagamit ng armas. Katulad ng pagpatay ng ating bida sa isang Kaiki, napaisip na lang si Nosferatu at napatanong kung ginawa ang sandatang iyon mula sa kanilang kapangyarihan. Ayon pa dito di na mahalaga iyon dahil ang mas mahalaga ay ang ating bida dahil may lakas ito ng totoong sundalo. Agad tumakbo ang ating bida sa direksyong itinuturo ni Nosferatu. Sa isang banda may isang sundalong malapit ng makain ng Kaiki pero dumating ang ating bida sa tamang oras at pinagbabaril niya ito at namatay. Nagtaka ang sundalo kung paano siya nakaligtas. Nilampasan ni Shinigami ang sundalo habang ito di nakapagsalita sa nangyari. Nagtanong ang ating bida kay Nosferatu kung tama ang direksyong pinupuntahan nila. Sumang-ayon naman ito. Pagdating nila ay wala silang nakitang daanan kundi dead end napasabi na lang ang ating bida na hindi niya kabisado ang pasikot-sikot sa lugar na ito. Nagmungkahi si Nosferatu na ang boss ng mga Kaiki ay mabagal na nagtutungo sa silangan. Nagtanong si Shinigami kung dahil sa amoy ng boss kaya nalalaman ni Nosferatu ang lokasyon ng boss. Paliwanag ni Nosferatu na hindi amoy kundi sa malalim na pakiramdam at aura. Itinuro ni Shinigami at tinanong kung sa silangan sa Building B. Sumagot si Nosferatu na may Kaiki sa kaliwa ng ating bida. Nakapag-react naman agad si Shinigami na kaadapan ng mabilis tapos binaril ang Kaiki. Kaya nagkabutas-butas ang katawan ng Kaiki. Natuwa ang ating bida dahil tama ang ayon sa mga libro na nakakagamit lang ang mga Kaiki ng maliit na fireball sa loob ng gusali. Lumapit si Shinigami sa bangkay ng isang sundalo at kinuha ang mga bala nito.
Habang inilalagay ang magazine sa kanyang baril ay tinanong ng ating bida si Nosferatu na kung bakit nakakagamit lang ng maliit na fireball ang mga Kaiki sa loob ng gusali. Sumagot naman si Nosferatu ng pag gumamit ang mga Kaiki ng malakas ng fireball sa loob ay matutusta ang mga katawan ng mga tao at hindi na iyon mapapakinabangan ng mga Kaiki. Sinabihan ni Nosferatu ang ating bida na ang pagkain dito ng buhay ay ang pinakamasarap at ang pagsipsip lang ng dugo rito ay pag-aaksaya lang ng oras. Tumawa si Nosferatu habang sinasabi na ang mga tao ay pari-pariho lang mga pagkain. Hindi naman iyon pinansin ng ating bida at nagpatuloy sa pagtakbo. Sa isang banda may mga Kaiki na walang tigil na inaatake ang mga sundalo ng mga fireball. Nagsalita ang Makatago na sundalo na naubusan na siya ng bala. Sumagot ang isa na ubos na rin ang kanya. Nang papalapit na ang mga Kaiki para pagpistahan sila ay agad may dumating. Iyon ay ang ating bida na mabilis na tumatakbo sa mga pader. Namangha ang mga sundalo sa magandang entrance ng ating bida. Habang ang ilan sundalo ay nagtaka dahil nagawa ng ating bida na tumakbo sa mga pader. Agad sinipat ni Shinigami ang mga kalaban at pinagbabaril ang mga ito. Matapos pagbabarilan ni Shinigami ang mga Kaiki habang tumatakbo sa pader ay napasabi na lang ang isang sundalo na ang galawan ng ating bida ay katulad ng nasa talaan. Makikitang nagkabutas-butas ang mga katawan ng mga Kaiki. Habang ang mga sundalo ay patuloy sa pagkamangha ay makikita ang ating bida na kinuha ang kanyang dagger sabay kumilos ng napakabilis at pinagpaputol ang mga ulo ng natitirang Kaiki. Namangha ang mga sundalo dahil kaya ni Shinigami na tumakbo sa mga pader at kayang makipaglaban sa mga Kaiki na knife lang ang gamit. Nagtanong ang sundalo kung saan natutunan ng ating bida ang mga ganong kakayahan. Agad sumaludo si Shinigami at nagpakilalang siya si Ai Shinigami may ranggong corporal. Tanong muli ng sundalo na paano nagawa iyon ni Shinigami. Sumagot ang ating bida na resulta lang iyon ng mga basic training. Napangiwi na lang sa inggit ang mga sundalo habang iniisip na hindi iyon matututunan ng dahil lang sa basic training. Maya-maya pa ay lumapit ang isang sundalo sa ating bida. At binati ito na magaling ang kanyang ginawa. Agad namang nagpasalamat ang ating bida at tinawag niyang lieutenant ang sundalo. Ipinakita ng lieutenant ang kasalukuyang footage ng gusali na kinaroroonan ng mga Kaiki. Sinabi ng lieutenant na kailangan nilang talunin ang mga Kaiki. Sumangayon naman agad si Shinigami. Ipinaliwanag ng lieutenant sa ating bida na ayon sa radio interference ay hindi alam kung gaano kalakas ang kalaban na nasa loob ng gusali at wala silang contact sa command room. Tinanong ng lieutenant si Shinigami na kung alam nito ang nangyayari sa labas. Sumagot si Shinigami na alam niya kung nasaan ang lokasyon ng commander ng mga kalaban. Paliwanag pa ng ating bida na nararamdaman niya ang presensya ng paggalaw ng kalaban. Nagtanong ang lieutenant na kung ang tinutukoy ng ating bida ay ang boss ng mga Kaiki. Sumang-ayon si Shinigami at sinabing galing siya sa Building C. At malakas ang kutob niya na ang boss ng mga Kaiki ay nasa Building B na kinalalagyan nila ngayon. Sabay itinuro ni Shinigami kung saang lugar matatagpuan ang boss. Nagtanong ang lieutenant kung nakakasigurado si Shinigami. Sumang-ayon naman ang ating bida. Nagsalita ang isang sundalo sa lieutenant na mapanganib ang pagtatagal sa lugar na ito. Sumang-ayon ang lieutenant na susunod sila sa ating bida. Sinabi pa nito na nagtitiwala ito sa kanya kaya humiling ang lieutenant na pamunuan sila. Sumangayon agad si Shinigami. Sumigaw ang lieutenant na makinig ang lahat dahil aatakihin nila ang boss ng mga kalaban. At kailangan nila iyong matalo at mapalayas ang mga Kaiki sa kanilang base. Sumangayon ang mga sundalo kahit ang may mga pinsala sa ulo at naputulan ng kamay. Inutos ng lieutenant na ang ating bida ang magiging navigator nila. At nagbanta pa ito na pahihirapan niya ang mga sundalo kapag hindi sumunod sa ating bida. Agad nagsipagsigawan ang lahat ng sundalo na nagpapakita na handang lumaban sa mga Kaiki. Natuwa si Shinigami dahil ganito kititapang ang mga sundalo na nagmula sa 14th Frontline Base. Sa pangunguna ng ating bida ay agad nagsipagtakbuhan ang mga sundalo. Bawat makasalubong nilang Kaiki ay kanilang pinapatay. Maya-maya pa ay may makasalubong silang dalawang Kaiki na nag-activate ng fireball. Agad inatake ng mga ito ang grupo ng ating bida. Nag-alala ang dalawang sundalo at pinigilang sumugod si Shinigami.
Nakikita ng malinaw ng ating bida ang mga pag-atake ng Kaiki at pinutol sa gitna ang mga fireball gamit lang ang kanyang knife at nilampasan ang pagsabog ng napakabilis. Humanga ng husto ang mga sundalo dahil nagawang mahiwa ang fireball at maiwasan ang pagsabog ng napakabilis ng ating bida. Agad sumugod ng napakabilis si Shinigami patungo sa mga Kaiki. Nagulat kang lieutenant dahil ginamit ni Shinigami ang nangyaring pagsabog para pabilisin ang sarili. Sa napakabilis na pagkilos ni Shinigami ay mabilis na naputol ang ulo ng isang Kaiki. Habang umiikot sa ere ang ating bida ay naisip niya na napakatalas ng knife na may boundary break ang armament. Naglanding si Shinigami sa braso ng isang Kaiki sa pagtapak pa lang niya ay nabali na agad ang braso ng halimaw. Nagulat na naman ang isang sundalo dahil nabali agad ang braso ng Kaiki ng napakabilis. Habang nakikipaglaban naisip ng ating bida na hindi dapat sila mag-aksaya ng mga bala. Kaya knife ang kanyang ginamit. Sa isang mabilis na slash ay naputol ni Shinigami ang braso at ulo ng Kaiki. Natuwa sa naging resulta ang ating bida kaya naghanda na ulit ito para magpatuloy sa pagtakbo. Sa isang banda nagtanong ang lieutenant sa isang sundalo kung kaya nitong gawin ang mga ginawa ni Shinigami. Sumagot ang isang sundalo na napaka-imposible niyang magawa ang bagay na yon. Kaya nagalit ang lieutenant sa mga tauhan at sinabing kaya wag na ang mga itong mangarap dahil kapag nakalayo si Shinigami ay pahihirapan niya ang mga ito. Kaya nataranta ang mga ito at nagsipagsunudan sa ating bida. Agad na nagsilapit ang mga sundalo sa ating bida at pinuri nila ito sabay tanong kung bagong recruit lang talaga ito. Sinabi pa ng isa na napakagaling ng ating bidang gumamit ng mga armas. Nagpasalamat si Shinigami sa mga papuri at sinabing marami pa siyang pagdaranan. Habang nangyayari ang lahat tahimik lang si Nosferatu na nakamasid habang iniisip na ang tanga ng ating bida. Habang patuloy na tumatakbo ang mga sundalo sa pangunguna ni Shinigami ay biglang nabutas ang pader na nasa kanilang hulihan. Sa butas ng pader biglang lumabas ang malaking Kaiki at agad na nahuli ang lieutenant. Napasigaw na lang sa pag-aalala ang ating bida sa lieutenant.